Okay, so ito ay electro-pneumatic control. Ibig sabihin, kombinasyon ng electrical at saka pneumatic. So, ibig sabihin, kailangan natin ng hangin. So, ito ngayon yung compressor. So, ayun yung pressure. Checkin natin kung tama. 0, no? So, kung magpapandar tayo, ibig sabihin, pneumatic, electrical, ito naman yung sa electrical side natin. So, magpapandar tayo ng compressor, kailangan natin ng kuryente, isaksak natin. Yan. So, ayan. Gumamit lang tayo ng extension. Ito lang naman is kung paano mo naintindihan yung system. Maaaring hindi ito katulad sa barko, pero kung paano mo siya naintindihan. So, saksak natin yung compressor. Sa compressor, meron siyang switch off at saka on. Pag binaba mo yan, on. Pag itinaas mo, off. So, may isolating valve para sa hangin, papunta naman dito sa system na to. So, ito yung quick connect. Paano i-quick connect ito? Tanggalin. Yun. Yun. Hawakan mo na gano'n. Pasok mo to. Tsaka mo release. So, ito naman, electrical. Ito yung pinaka-main breaker natin. So, yung main breaker niya, meron niyang wire sa baba, isaksak mo naman dito. Yan. Yan. So, kailangan nakasaksak yan para magamit natin silang parehas. So, una, andarin natin. So, yun. Yung breaker na to, itaas. So, itaas yan, dalawa. So, yun lang, siguraduhin na nakasaksak yung dalawang plug. So, ito yung emergency stop. Ayan. I-release yung emergency stop. Ayan. So, iilaw. Kasalukuyan, ayan, naka-ilaw yung pula. So, pag pinindot ko yung emergency stop, halimbawa, may nangyari, pwede mong pindutin ito. Case of emergency, para mawala na supply. May nakuryente, halimbawa. O may naipit. Emergency stop. So, release the emergency stop. Start natin ang compressor. Hintayin yung pressure tumaas. Yan. Pag tumaas na yung pressure, bubuksan na natin yung barbula na to. Yung isolating valve na to. Ayan, pag ganun yan. Pag okay na yung pressure, pwede mong patayin yung compressor. Pero kung hindi man, kusa rin namamatayan. Halimbawa, na-reach niya na yung proper na pressure, kusa rin mamamatayan. Pero pwede mong i-manual ng start, manual ng stop. Yan. So, ayan muna natin tumaas yung. So, habang hinihintay natin yung pressure tumaas, again, yung hangin papunta dito, ayan, dito sa filter na to. Ayan. Ito yung regulator. Ito yung pressure indicator kung ilan yung lumalabas sa regulator. Ayan. Ito naman yung lubricator. Sa barko, nilalagyan niya ng langis. Ang trabaho kasi ng filter is para i-filter yung mga dumi na nanggagaling sa linyada at saka kung may tubig, pwede mo i-drain dito sa ilalim. Ang trabaho naman ng regulator is to regulate the pressure na gagamitin para sa system. Kung ano man system. And then, ang trabaho ng lubricator is lagyan ng langis kasi yung hangin may tubig para yung lalabas na hangin dito, may konting langis kasi yung loob ng mga yan, ano yung mga yan? Directional valve solenoid. Operated by electrical. Ito is pilot valve. So, operated by pneumatic or hangin. And then, this is the double-acting pneumatic cylinder. Dito papasok ang hangin kung palapupunta rito, o dito naman papasok ang hangin kung ibabalik. Yan. Yan. So, tingnan natin. May pressure na. Yan. Buksan na natin yung barbula.
Okay, makikita nyo, tumataas yung pressure dito. Yan. So, gagamitin na ngayon natin ito. Itong push button natin. It controls the direction ng cylinder. Diba? It controls the solenoid. Ayan, may mga kuryente riyan. Kinokontrol niya to. Ito naman, kinokontrol niya yung flow ng hangin kung pupunta dito o pupunta dito. Ito naman, kinokontrol niya yung hangin kung pupunta rito sa likod o sa kanan o pupunta sa kaliwa. So, try natin pindutin yung F or the forward. Ayun, nag-forward yung double acting pneumatic cylinder. Pindutin natin at umilaw yung green. Pindutin natin yung reverse. Ayun, bumalik siya uli at umilaw yung red. So, ito naman yung relay. Ito naman yung power supply. It converts to 20 volts AC to 24 volts DC. Remember, live tayo, so kaya naka-gloves ako. Manual nating switch off yung yan, kasi may pressure naman na. So, ibig sabihin, may kuryente na kaya naka-gloves ako. O, testingin natin ulit. Forward. And then reverse. But in case na nagkakaroon ng problema, for example, nagkaroon ng problema, ayan. Lagay ako ng fault. O, ayaw. So, bumabalik siya. So, ano kaya ang naging problema? Yun ang susunod natin gagawin. But we need to isolate the system. For example, paano natin isolate yung system? Mas maganda, emergency stop mo. Then, yung breaker, ibaba mo. Pero sa system na to, mas maganda, hugutin mo. Para walang kuryente. Ngayon, para naman walang pressure ng hangin, sara mo yung barbula ng hangin. And then, lagyan mo ng lockout, tag-out. Asan yung lockout, tag-out natin? Yan. O, yun pala. Sara mo to. Para at least may idea yung ibang tao na mayroong magtatrabaho.